Paano ka yayaman tulad ng founder ng McDo? Kaya mo bang talikuran ang mga kaibigan mo para lang umasenso? Tara at matuto sa movie recap na ito. Subscribe ka muna, baka makalimutan mo. Nagsimula ang pelikula na nahihirapan ang salesman na si Ray Kroc na nagbebenta ng milkshake machine sa mga drive-in restaurant sa Amerika. 52 years old na siya. Maganda man ang kanyang sales speech na kabisado na niya kakaulit, pero hindi ito masyadong tinatangkilik ng mga tao at hindi sila interesado dito. Wala man masyadong suporta sa kanyang mga tao, pati ang kanyang asawa dahil sa mga nabigong business nito ng una. Pero pinapalakas na lang niya ang loob niya sa pakikinig ng mga motivational tapes. Nothing in the world can take the place of persistence. You can have peace of mind, improved health. Tuwing kakain siya, naiinis siya palagi kasi pag nag-o-order siya sa mga drive-in restaurants, sobrang tagal niyang naghihintay bago ito makuha at minsan mali-mali pa ang binibigay sa kanyang order. I ordered the barbecue beef. Isang araw, nagulat siya dahil nang tumawag siya sa sekretary niya, may nag-order daw ng 6 na milkshake machine. Nagtaka siya kasi wala namang nag-o-order ng ganun. Baka nagkamali lang yung nag-order kaya tinawagan niya ito. Nang tawagan niya ito at sinabing tama, 6 nga ang in-order niya. Kung pwede nga daw ay gawing 8. Nagulat si Ray at di makapaniwala sa tuwa. Tiningnan niya ang restaurant kung saan sa mapa at napakalayo nito. Ganun pa man, di pa titinag si Ray at bumiyahe siya agad. Sobrang haba ng biyahe niya at ang dami niyang nadaanang mga lugar. Sa wakas ay nakarating na siya sa San Bernardino kung saan ang original restaurant ng McDonald's. Napansin niya agad na pinipilahan ito ng mga tao. Sinubukan niyang pumila at nag-alala baka naman matagalan siya. Sinabihan siya ng isang babae na huwag siyang mag-alala dahil mabilis lang ito. Nang siya nang nag-o-order, nagbayad na siya at sa gulat niya, kumpara sa ibang restaurant na nakainan niya, sobrang bilis makuha ng pagkain at nang ibinigay na sa kanya, ay hindi siya makapaniwala. Ito na ang order mo, sir. Ano to? Ang pagkain mo. Hindi, di ba kaka-order ko lang? At ito na ang order mo. Sigurado ka? Alright. Okay. Where the Saan yung mga kubyertos ang plato? silverware and the plate. Kainin mo lang You just eat diretso it sa straight out of the lalagyan at wrapper itapon ng and then throw it wrapper. all out. Talaga? Sige. Saan ka to kakainin? Sa sasakyan mo? Sa park? Sa bahay? Kung saan mo gusto. Nanibago si Ray sa ganda at bilis ng sistema. Napansin niya rin na nag-e-enjoy talaga ang mga tao sa pagkain dito. Mapabata man o pampamilya. Habang kumakain siya, nakasalamuhan niya ang isa sa magkapatid na may-ari ng McDonald's, si Mac. Nasabi niya na ito na ata ang pinakamasarap na burger na natikman niya. Nakilala siya ni Mac sa milkshake machine at inaya siya na bumisita sa proseso ng paggawa nila ng pagkain kung gusto niya. Masaya namang pumayag si Ray. Pinakita ni Mac ang sistematiko at mabilis na proseso at disiplina ng paggawa nila ng pagkain na fresh pero mabilis. Kaya naman talagang masarap at tinatangkilik ng mga tao. Nakita niya rin si Dick na ayaw pa istorbo at busy sa pagtutok sa restaurant at di niya pinapansin si Ray. Pinahinto sila ni Ray at inaya sa isang dinner dahil gusto niyang marinig ang kwento kung paano sila nagsimula. Kinagabihan, nakwento na ni Mac and Dick McDonald ang kanilang kwento kay Ray. Nagsimula din sila sa mahirap na pamilya pero dahil sa tiyaga at pagtutulungan nilang magkapatid, naiahon nila ang business at nakaisip pa sila ng mas maganda at mabilis na paraan kung paano mag-serve ng quality food. Pinag-isipan at pinagplanuhan nila ito ng matagal at maayos. Pero ganun pa man, may problema pa rin lumalabas. Matapos ang maraming paghihirap, nadiskubre rin nila ang tamang strategy para sa business nila. Kinabukasan, sinuggest agad ni Ray sa magkapatid na mag-franchise sa maraming lugar para mas makilala ng mas marami ang magandang serbisyo nito. Sinabi nilang sinubukan na nila ito at di umubra dahil gusto nilang ma-preserve ang quality ng pagkain at nang subukan nila ito sa ibang franchise ay hindi umubra at na-hospital pa si Mac. Naisip na lang nilang maigi ng tumutok sa isa na maganda kaysa sa marami pero pangit. Nanatili pa rin di pumayag ang magkapatid sa pag-franchise. Pag-uwi ni Ray sa bahay nila, naikwento niya ito sa asawa niyang si Ethel, ang tungkol sa McDonald's.
Imbis na matuwa ay nauumay na ito kay Ray dahil hindi ito nakukontento at gustong laging magpayaman. Nag-aaway sila dahil gusto man ng asawa niya na i-enjoy ang buhay nilang magkasama. Si Ray naman ay laging busy pa rin sa paghahanap ng paraan para mas umasenso. Nagpatuloy ang buhay ni Ray sa pagbebenta ng milkshake machine at sa patuloy na pagkabigo nito. Lagi niyang naiisip ang pagkahumaling niya sa magandang restaurant. Nagbaka sakali ulit si Ray at nagpropose na naman sa magkapatid tungkol sa franchise. Sinasabing dapat ang McDonald's ay maging simbolo ng pagkakaisa at pagsasalo-salo ng pamilya sa Amerika. Sa pagkakataong ito, pumayag na ang magkapatid at nagpirmahan na sila ng kontrata. Mahigpit man at maraming bawal sa kontrata ng McDonald's, ay pumayag pa rin si Ray. Nagsimula ng maghanap ng investor si Ray subalit nabibigo ito dahil sa mga nakaraan niyang bigong negosyo. Naisipan nitong isanla ang bahay nila at magtayo ng sariling franchise subalit nilihim niya ito sa asawa niya. Nagsimula nang itayo ang unang franchise ng McDonald's ni Ray. Sa proseso pa lang ng pagtatayo nito, ang dami ng hindi pagkakaintindihan ni na Ray at ng magkapatid dahil gusto ng magkapatid na ma-preserve ang quality kahit matagalan. Pero ang gusto naman ni Ray ng mabilis at mas maraming kita kahit makompromiso ang quality. Lumabas ang pagiging mainitin ng ulo ni Ray na hindi rin nagustuhan ng magkapatid. Mabilis na lumago ang McDonald's sa iba't ibang lugar. Nang hihikayat si Ray sa maraming lugar at sa angking husay nito sa pagsasalita, tinangkilik ito ng mga tao at sumikat agad sa maikling panahon. Nagsimula na ring mairita ang magkapatid kay Ray dahil sa kapanghasan nito ng maraming pagbabago sa konsepto ng McDonald's at tila inaangkin nito na parang kanya. Nakatrack pa ng mas maraming franchisee si Ray tulad ni Rolly at interesado din ito na mag-franchise ng McDonald's. Dito nakilala ni Ray si Joanne habang nagpapiano ito, na asawa ni Rolly na isang business-minded din. Tila nagustuhan ito ni Ray at umawit silang magkasama. Kung nasusundan mo ang daloy ng kwento, subscribe ka naman sa channel para sa mas magagandang recap pa tulad nito. Pag-uwi ni Ray, bumungad agad sa kanya ang panibagong problema. Nalaman na ni Ethel na sinanla pala niya ang bahay at 3 buwan na siyang hindi nakakabayad. Marami man ang franchise ng McDonald's subalit walang natitira kay Ray dahil ang royalties ay napupunta lang halos sa magkapatid. Sinubukan ni Ray na sabihan na sina Mac at Dick na baguhin ang kontrata para di naman siya mabankrupt subalit hindi pumayag ang magkapatid. At ngayon, nagsimula nang mag-away ang magkapatid dahil sa pressure na binibigay sa kanila ni Ray at sinisisi ni Dick si Mac dahil in-entertain pa nito si Ray nung una. Ngayon ay perwisyo na ito sa kanila. Nagsimulang magkaroon ng pagtingin si Ray at Joanne. Nagsuggest din si Joanne at Rolly na para makatipid sila ng mas malaki sa negosyo, gumamit na lang sila ng powdered milkshake kaysa sa tunay na gatas kasi pareho lang naman ang lasa nito. Sinubukan ulit ni Ray na makipag-usap kay Dick, subalit tumanggi na naman ito. Patuloy na nape-pressure si Ray sa sunod-sunod na problema. Kasabay pa na kukunin na ng bangko ang bahay nila dahil hindi siya nakakabayad. Sakto naman na nakilala niya si Harry, isang financial advisor na nakaisip ng magandang ideya sa problema ni Ray. Sinabi niya na sa kasalukuyang estado ni Ray, hindi talaga siya kikita dahil mura lang naman ang kita sa burgers at nagbabayad pa rin siya sa may-ari talaga ng McDonald's. Pero kung si Ray ang may-ari ng lupa na tinatayuan ng bawat McDonald's, malaki ang makukuha niyang pera at kontrolado niya pa ang restaurant. Kung hindi ito susunod sa patakaran at quality, pwede niyang patalsikin ito. Naantig si Ray sa ideya at nagkaroon siya ng poder na pwede niyang patalsikin ang McDonald Brothers sa negosyo. Tinulungan siya ni Harry na ipatupad ito. Nagtayo sila ng bagong real estate company para sa McDonald's at lumaganap ito sa maraming estado. Pati ang lupa na tinatayuan ng original McDonald's ay binibili na nila. Nagsimula na ring sumikat si Ray sa Amerika. Nag-uusap na rin sila ni Joanne ng palihim kahit may kanya-kanya silang asawa. Tumawag na naman si Dick kay Ray sa patuloy nilang alitan. Di na tumutupad si Ray sa kontrata at tinuloy ang paggamit ng powdered milkshake ng walang pahintulot ng magkapatid. Lalong lumala ang away ng dalawang panig.
Kinagabihan sinabihan ni Ray si Ethel na gusto niya na ng divorce. Di na umimik si Ethel. Nagsimula nang asikasuhin ni Ray ang pag-divorce kay Ethel at pati na rin ang pagbili ng McDonald's. Na-hospital si Mac dahil nag-collapse ito habang nakikipag-usap kay Ray sa telepono. Binisita siya ni Ray sa ospital at binigyan sila ng blank check para bilhin ang McDonald's. Napilitan silang ibenta kay Ray ang pangalan at rights ng McDo sa halagang $2.7 million noon dahil wala naman silang laban pagdating sa financial at kapangyarihan kumpara kay Ray. Hindi pumayag si Ray sa request ng magkapatid na 1% royalty sa kita ng McDo in the future sa kontrata. Bagkus ay pagkasunduan na lang daw nila sa handshake deal. At nakapangalan na officially ang McDonald's kay Ray Kroc. Pagkatapos, nagkasabay si Dick at Ray sa CR at natanong ni Dick, bakit di na lang niya ginaya ang McDo at nagtayo ng sariling kanya? Alam naman niya ang proseso na. Nasabi ni Ray na naisip niya rin yun at alam niya na di yun uubra dahil sa isang bagay. It's not just the system, Dick. It's the name. That glorious name, McDonald's. Ang pangalang McDonald's. Sa unang pagkakataon pa lang na makita niya ito, na in love agad siya sa pangalan at gusto niya itong mapasa kanya. Kaya ginawa niya ang lahat para mapasa kanya lang ito. Napilitan tuloy ang magkapatid na palitan ang kanilang pangalan at pagkatapos ay nagtayo si Ray ng McDonald's katapat ng original McDo na tuluyang nagpalugi sa magkapatid. Tagumpay si Ray na maging founder ng McDonald's. Pinakasalan niya rin na si Joanne na dating asawa ni Rolly. Patuloy na lumalago ang McDonald's hanggang sa tinatangkilik natin ngayon. Di na tinupad ni Ray ang 1% royalties sa McDonald Brothers na nasa $100 million yearly sana sa halaga ngayon. Diyan na nagtatapos ang kwento. Sa tingin mo, tama lang ba ang ginawa ni Ray Kroc o sumama din ang loob mo nang marinig mo ang kwentong ito? Pa-type naman sa comment section. Kung nagustuhan mo to, huwag kalimutang i-like ang video. Mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga magagandang kwento. Kung may pelikula kang gusto mong i-rewind namin, i-comment mo lang sa baba at kami na ang bahala sa'yo. Dito sa PS Rewind, hindi lang basta magandang kwento. Matututo ka ng aral nang hindi masasayang ang oras mo. Salamat sa panonood. Ako si Raven at kita tayo sa next video.